Gusto nyo ba malaman yung first gear nito? Okay, first guys, pakita ko kayo ng clutchless shifting, no, sa Ninja 650. Guys, pakita ko kayo ng clutchless shifting, no. Kailangan nyo i-blip ng throttle. This works to 650 and up. No clutch. Sarap. Sarap pala ng quick shifter, no? That's it. Testing lang. So kung mapapansin nyo, yung mga modern motorcycles ngayon, yung mga bagong labas, meron siyang quick shifter and auto blip. It means it is also clutchless upshift, no? Saka downshift. Kasi nag-auto blip yung throttle. Blip, ibig sabihin, ginagano, no? Tinataas. So kapag ganon, namamatay yung makina. Kaya hindi nasasaktan yung engine natin, yung gears natin. Yun, ganon nagwo-work yung auto blip saka with relations quick shifting. So hindi ko man ma-explain in depth, pero yun yung mechanism nun, guys. Wala namang masama, guys, kung hindi ka magko-quick shift, no, and quick downshifts, tawagin auto blipping and quick shifters. Quick shifters kasi in general yan, downshift and upshift, no. Hindi naman, kasi ginagamit lang naman ng quick shifter kapag mabilis ka sa nangangarera. Pero kapag takbo ano ka lang, city driving, okay rin mag clutch, no. Yun yung purpose ng quick shifter kasi, guys. Mas mabilis ka makakapag-shift kapag nagre-racing ka. Mas mabuti kapag sa track, no. Kasi mas dama mo yung quick shifter doon kapag papalit ka ng gears sa cornering, di ba? Kasi may hirap nga magpalit ng gears kapag magka-clutch ka pa, di ba? Tapos downshift, upshift pa. So yun yung tulong nun. Mamaya pakita ko ulit sa inyo, clutchless, upshift lang, downshift. Medyo mas mahirap kasi yung downshift na walang clutch. Kasi i-blip mo yung throttle, sabay downshift. Para kang nagre-rev match, pero mga pro na kasi nakakagawa nun eh. Ayokong subukan. Okay na ako sa upshift kasi kadalasan naman nag-upshift ako, nagda-downshift lang naman ako pag full stop, tulad nitong mga may stoplight. Easter Sunday ngayon, so medyo weird, madaming sasakyan. Ikot lang tayo kasi sobrang tagal ko nang nakakulong sa bahay, guys. Almost 3 days na hindi ko napapaandar yung motor.
So igala-gala naman natin kahit pa paano tong motor natin. Kaya maya sa maluwag-luwag testingin natin guys. Ikot lang tayo Santa Mesa, balik na kaagad. Ganun lang naman dati kong ginagawa ng ECQ para lang ma-warm up yung motor. I'll show you kung paano yung nag-work uli yung quick shift po natin kahit walang quick shift. Medyo makadyot siya kung tutuusin ha. Mapakiramdaman mo talaga makadyot. Masarap kumataw dito eh. Quick shift tayo. Yeah, kita nyo? Di ako nag-ano ha. Ka-clutch siya. Pero pag magda-downshift, ka-clutch tayo. Gusto nyo ba malaman yung first gear nito? Okay, first gear. Ito ha. Wait lang. Daming sasakyan eh. Ay, naka second gear pala tayo. Teka, mataas ng stoplight. '84. Ah. Sarap. Doon na lang kaya ako mag-U-turn. Nga lang. Oh, ito na.
tayo mag-U-turn. Heh. Medyo nagagamay ko na guys yung clutchless shifting na yan. Pero not all the time ginagamit ko, nagka-clutch pa rin ako yo. Daming bantay. Just my observation ah. So yun na yung clutchless shifting natin guys. So thank you for watching guys. So sana na-inform ko kayo. Hindi ko alam mag-work siya sa mga underbone. Pero what I know is pwede siya sa mga 400cc and up. So basta kapag magka-clutchless shifting kayo, mga 400cc and up, to be safe, diba, naka ano kayo, naka hold kayo sa throttle, i-blip nyo lang pabalik. Just like parang nagsiship kayo ng normal, kaso wala la clutch. Kasi di nyo pwedeng hindi i-blip yung throttle. Malaki yung chance ang masira ata, hindi ko sure. Baka ma-damage yung gearings nyo. Ay, make sure na 5,000 RPM and up bago kayo mag clutchless shifting. Marami kasing types of shifting eh. So this is one of it, clutchless shifting. Hindi ako naka quick shifter guys ah. So yan yung topic natin ngayon. Maraming salamat. Ito nga pala si Prince Pretty Pancake. And mag-iingat kayo dahil extended na naman tayo sa ECQ. And syempre pag ganyan, malungkot ang buhay, walang rides eh. So yun, thank you for watching. Prince Pretty Pancake as always. Babush!